Okay, I'll take this opportunity na rin to give you an idea doon sa mga gustong pumunta rito sa Canada or sa Manitoba, especially doon sa mga estudyante na gustong lumipat or mag-change ng province. This is a good question from Glenn kasi may mga kaibigan siya or may mga kakilala siya. Tatanong din sa kanya, possible daw ba na pwedeng lumipat na ibang province as an international student papunta dito sa Winnipeg or dito sa Manitoba. Dapat komportable tayo. So before you decide na gusto nyong pumunta rito sa Manitoba or nasa ibang province kayo, kunyari nasa Ontario or Alberta, PR status right now is so difficult, so very challenging. At nag-research din ako, wala namang restrictions kung lilipat ka from other province papunta rito. But then, before mo siya gagawin, before move ka agad dito sa Manitoba, you need to realize that meron ding factors or meron ding mga criteria bago ka maka-approve or bago ka mabigyan ng pagkakataon maging provincial nominee ng Manitoba. Kailangan mag-apply ka muna ng expression of interest dito sa Manitoba. As a requirement, kita nyo yan sa website ng Manitoba. Dapat kung open work permit ka, you will be able to have a job offer at makakapag-stay ka ng at least 6 months full-time job doon sa employee mo or doon sa employer mo na mag-hire sa'yo. That employer must be registered dito sa Manitoba and hindi siya dapat agency. Again, hindi siya agency dapat. Yes, an existing company na nandito na mag-hire sa inyo kasi may mga documents na kailangang may mga documents silang dapat isubmit. Now, kapag international student ka naman and you're working on your postgraduate work permit, isa sa mga requirement ng Manitoba is that you have at least work dito sa Manitoba for at least 1 year. Full-time job, postgraduate work permit, within 1 year yung nire-require nila. So based on the criteria, may mga criteria ng Manitoba na sinasabi na at least doon makakita ka na ng points or malalaman mo kaagad kung pasok ka ba. Nasaan na yun? Ano rin to yung EOI, yung Express of Interest. Magbabase lang din yan sa mga ranking system or point system. So far sa Manitoba, ang point system na sa mga skilled worker criteria is nasa 700 points. So tingnan natin kung papasok ba yung sa inyo or kayo na lang din mag-check kung papasok kayo dito sa criteria ng Manitoba. First criteria will be the English Proficiency Exam. Ito lang yung variable na pwede mong mabago or pwede mong mapalitan depende sa points na kailangan mo. Pinaka mataas na points will be 25, pinaka mababang points na pwede mong makuha is 12. Pero maximum points for overall dito sa ranking points na to is 125 points. So next factor will be the age. So sa age naman, mostly lahat na nag-i-estudyante rito is between the age of 21 to 45 years old. So as per the ranking point system, makukuha mo siya as 75 points. As you grow older, the point decreases kapag nag-reach ka ng 46 to 49. Points mo naman is magiging 0 kapag ikaw ay 50 years old. Same thing as it goes kapag ikaw ay 18 to 20, so may corresponding points yan. Then, pangatlong factor will be the work experience. So, yung work experience will be basing on the work experience mo dito sa Manitoba. So, if less than 1 year ka, so ranking points mo will be 0. Kapag 1 year, 40, 2 years, 50, 3 years is 60. And also, there's a plus points if you have a provincial licensing body. Yan. So, maximum points na pwede mo makuha sa work experience will be 175 points. So, again, kapag meron kang license dito sa Manitoba, katulad siguro nung nangyari kay Edison, meron siyang professional license dito as a welder, kaya may additional na siya kagad na 100 points. So again, pang-apat na factor will be the education. So for the education, pinaka-highest level of points na pwede mong makuha if you have a master's degree or doctorate degree to obtain 125 points, and pinaka-mababa naman is 0, which is no formal or post-secondary education. Maximum points na pwedeng makuha for this education points will be 125. Now, with the adaptability, itong adaptability nito, it will play a huge factor. Again, it will play a huge factor
regarding sa ranking point system dito sa Manitoba. As you can see dito, if you have a connection in Manitoba, you'll be able to get 200 points. Now, if you have an experience within 6 months or more, meron kang 100 points. Pero ang pinaka-importante talaga rito sa point system ng sa Manitoba, especially if you are moving from a different province, is that dapat makuha mo yung maximum points of 500 at makukuha mo lang siya if you have an ongoing employment in Manitoba for 6 months or more with the long-term offer from the same employer. So, ito yung isa sa pinaka-big factor that can give you a huge points dito sa Manitoba. Kaya nga minsan pag pupunta rito or mag-apply ang mga student or mga open work permit dito sa Manitoba, regardless kung ano yung trabaho mo, as long as you have an ongoing employment dito sa Manitoba for the 6 months, for at least 6 months, you will be able to get the 500 points. Naka-maximum points nito is 500 dito sa adaptability factor. So regardless kung wala kang connection dito sa Manitoba, kung wala kang close relative, pero meron kang employment or may employer ka rito sa Manitoba, you will be able to get it, the maximum points of 500. Now, this is the risk factor or risk assessment kapag naman ikaw ay manggagaling sa ibang province ng Canada or sa ibang nag-aral ka sa ibang province ng Canada bukod sa Manitoba. The risk assessment is the factor 6. Yung risk factor nito is that if you have a work experience in another province or galing ka sa ibang probinsya at doon mo na-gain yung experience mo, if you studied in another province, kunyari, from BC ka, Ontario or Alberta, planning to move here in Manitoba, you have a deduction of 100 points based on the provincial nominee of Manitoba. And maximum points na pwede mong makuha to is minus 200 points. So, ikaw yung mag-compute niyan, dapat at least makapasok ka sa 700 points. So, meron ka ng factor nun kung nandito ka nag-umpisang mag-aral sa Manitoba. So, lahat ng information na to, lahat ng information na binigay ko sa inyo will be found sa website ng Manitoba. And lahat nandoon yung mga kailangan yung malaman, yung requirements, eligibility, and lahat ng mga factors na sinabi ko sa inyo is makikita nyo doon. So, it will be a deciding factor before you move here in Manitoba. Bago ka mag-decide, computein mo muna ano ba yung possibility na makakakuha ka ng ganong kalaking points. Ano ba yung, sino ba sa inyo ni Mrs. or sino ba sa inyo ni spouse ang may malaking factor para makapag-apply dito sa Manitoba. And after that, posible ba na maging permanent resident ka dito sa Manitoba within the next 6 months or more. Right. So I hope nagkaroon kayo ng konting idea regarding sa mga gustong lumipat, sa mga gustong pumunta rito sa Manitoba. And I hope that video, or I hope this video is magkaroon kayo ng, at least magkaroon ng clarity. So hopefully nasagot ko yung tanong ninyo, and hopefully at least naka-add up sa mga ideas papunta rito sa Manitoba. And right now, dito ko muna tatapusin tong video na to. Hopefully may natutunan kayo doon sa video na yon. And once again, maraming salamat, and shout out to Glenn for that question. Yan. So hopefully may share nyo to sa mga kakilala nyo, especially dun sa mga gustong lumipat dito sa Manitoba. Kanya-kanyang diskarte to, paano nyo makukuha yung permanent resident ninyo sa madaling oras. Especially right now, naghihigpit na ang Canada when it comes of getting their permanent resident. So, that's it for now. Once again, makitrip at makitravel dito sa Buhay sa Canada, and we will see you on to the next one. Peace!